Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ng isang kaso na umingay sa buong Indonesia, at nagbigay daan sa isang malawakang kilusan para sa hustisya. Kung ating titingnan ang mga larawan, ay mababanaag ang kasiyahan sa mga mukha ng magkasintahang sina Vina Dwi Arsita at Muhammad Rizky Rodiana, na pawang mga residente ng Cirebon, West Java, Indonesia. Ngunit, sa isang iglap, ang pagmamahala ng dalawa ay mapuputol, dahil sa isang malagim na trahedya. May 2024, ipinalabas sa ilang mga bansa sa Asia, partikular sa Indonesia ang horror film na may titulong Vina Before 7 Days. Ang pelikulang ito ay hango sa kwento ng magkasintahang sina Vina at Eki, na pawang inakalang biktima ng aksidente sa kalsada. Nang dahil sa hindi magandang kondisyon ng katawan ni Vina ay nagdulot ito ng pagdududa para sa pamilya ng dalaga. Napag-alaman na ang magkasintahan ay biktima ng pagpatay ng isang motorcycle gang sa Cirebon, West Java, Indonesia, na pawang kakilala ng dalawa. Bago ang pagpatay ay nagawa pang pagsamantalahan si Vina ng grupo ng mga kalalakihan sa harap ng kasintahang si Eki. Ang insidenteng ito ay naging mainit na usapin sa Indonesia noong 2016. Hindi lamang dahil sa kaso ng pagpatay kundi dahil sa sinasabing pagsanib ng kaluluwa ni Vina sa kaibigan nito upang maituro ang mga sospek. Isang paranormal activity na iniugnay sa paglutas ng kaso. Sa mahabang panahon, ang kaso ng pagkamatay ng dalawa ay nanatiling nakabinbin sa korte at wala pang pinal na desisyon, dahil sa mabagal na pag-usad ng investigasyon, na karaniwan sa Indonesia. Ngunit, nang dahil sa pelikula ay muling napag-usapan ngayon at naging viral ang kaso sa Indonesia, na isang magandang senyales upang muling umusad ang investigasyon, mabigyan ng kasagutan ang tunay na nangyari sa magkasintahan, at makamit ang hustisya na matagal nang ipinaglalaban ng mga pamilya ng biktima. Sa muling pagbubukas ng kaso, maituturing bang sapat na ebidensya ang mga salaysay na hango sa isang supernatural or paranormal activity? O maaari lamang itong magdulot ng maling impormasyon sa investigasyon na magreresulta sa maling pagkakakulong? Ating alamin at pag-usapan ang buong kwento ng buhay, pighati, at ang mga naging kaganapan na humantong sa malagim na kamatayan ng dalagang si Vina Dwi Arsita, at sa nobyo nitong si Muhammad Rizky Rodiana. Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong hubuli sa iyong atensyon at imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Para maging updated sa mga bagong istorya, please subscribe. Also, para mas lumawak pa ang maabot ng video na ito, please like, share, and comment. Noong gabi ng August 27, 2016, sa tahimik na bayan ng Cirebon, Indonesia, ang 16 na taong gulang na si Vina Dwi Arsita, isang tahimik at masipag na estudyante, ay nagpaalam sa kanyang nakatatandang kapatid na si Marliana upang lumabas kasama ang nobyong si Muhammad Rizky Rodiana o mas kilala bilang Eki. Si Marliana, bagaman may kaunting pag-aalala, ay pumayag at pinaalalahanan ang kanyang kapatid na maging maingat sa kanilang paglabas. Sakay ng motorsiklo na pagmamay-ari ni Eki, umalis ang magkasintahan na puno ng kagalakan para sa isang simpleng pag-ikot o stroll sa kanilang bayan. Habang lumalalim ang gabi, ang mga oras ay mabilis na lumipas. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang dalawa sa tahanan ng mga Arsita. Ang kanilang mga pamilya ay nagsimula ng mag-alala. Ang gabi na dapat ay puno ng kasiyahan ay naging isang tila bangungot, nang isang nakakabahalang tawag ang dumating. August 28, bandang 1:00 ng madaling araw, isang kabataang kakilala ni Vina ang nagpunta sa kanilang bahay, na may pag-aalala at takot. Ibinunyag nito kay Marliana na si Vina ay nasangkut sa isang aksidente at nasa ospital. Agad namang nagpunta ang ama at lolo ni Vina sa ospital, na puno ng kaba at pag-aalala. Pagdating ng mga ito, bumulaga sa kanila ang isang nakakatakot na tanawin. Si Vina ay nasa kritikal na kalagayan, puno ng sugat ang kanyang katawan, durog ang mga kamay at paa, at hirap sa paghinga. Sa kabila ng agarang atensyong medikal, mabilis na lumala ang kalagayan ni Vina.
Ilang sandali pa ang lumipas, si Vina ay binawian ng buhay. Samantala, si Eki, na kasama ni Vina sa biyahe, ay nasa parehong kalagayan. Maraming sugat at gasgas sa katawan. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, si Eki ay namatay rin noong gabing iyon. Iniwan ng magkasintahan ang kanilang mga pamilya ng may pagkabigla at sa malalim na kalungkutan. Ang unang ulat ng pulisya ay nagsabi na sina Vina at Eki ay nasangkot sa isang aksidente sa isang sasakyan sa flyover sa Kungan Village. Ayon sa ulat, sila ay bumangga sa bangketa at poste ng kuryente, na nagresulta sa kanilang mga malalang pinsala. Subalit, ang kwentong ito ay agad na nagtaas ng maraming tanong at pagdududa. Ang ama ni Vina, na labis na nag-aalala, ay agad na nagpunta sa lugar ng aksidente upang siyasatin. Laking gulat nito nang makita na walang anumang palatandaan ng aksidente sa bangketa o poste ng kuryente. Ang lugar ay tila napakalinis at walang bakas ng isang matinding banggaan. Upang lalo pang magduda, sinuri ng ama ni Vina ang motorsiklo na kanilang sinakyan. Sa kanyang pagkabigla, ang motorsiklo ay nasa maayos na kalagayan, may kaunting gasgas lamang, hindi ang uri ng pinsala na inaasahan mula sa isang matinding aksidente. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng iniulat na aksidente at ang kalagayan ng motorsiklo ay nagpasiklab ng mga hinala, na maaaring may mas masama pang nangyari sa dalawa. Bukod pa dito, natagpuan din ng ama ni Vina ang ilang gamit sa lugar, tulad ng cellphone ni Vina na buo at walang gasgas. Kung ang aksidente ay kasing lala ng iniulat, dapat sana'y may pinsala rin ang mga gamit nito. Sa kabila ng mga hindi pagkakatugma, walang konkretong ebidensya ang ama ni Vina upang patunayan ang kanyang mga hinala. Kaya't ang insidente ay isinara bilang isang aksidente, at ang pamilya ni Vina ay naiwan na nagdadalamhati sa kanilang pagkawala, habang pilit na inaalam ang mga kasagutan sa mga tanong na hindi pa nasasagot. Dahil walang agarang ebidensya na magpapatunay ng anumang foul play, ang kaso ay isinara bilang isang aksidente. Ang pagkamatay ni Vina at nobyo nito ay opisyal na naitala bilang bunga ng isang trahedyang aksidente sa motorsiklo. Sa puntong ito, ang totoong kalagayan ng kanilang pagkamatay ay nababalot pa rin ng misteryo. Ang kakulangan ng malinaw na paliwanag ay nagdulot ng mga hinala at tanong. Ngunit, sa pagsasara ng kaso, ang atensyon ay nawala para sa karagdagang investigasyon. Nag-iwan ito ng maraming katanungan na hindi nasasagot. At ang tunay na kalikasan ng pagkamatay ni Vina at Eki ay nanatiling isang lihim. 3 araw matapos ang trahedya ng pagkamatay ni Vina at Eki, isang nakakabahalang pangyayari ang naganap na magpapabago sa takbo ng investigasyon. Si Marliana, ang kapatid ni Vina, ay nakatanggap ng tawag mula kay Linda, isang kaibigan ng pamilya. Si Linda ay kilala sa lugar na may kakaibang kakayahan na kaugnay sa paranormal. Sa tawag, sinabi ni Linda na tila siya ay naposes ng espiritu ni Vina at nais iparating ang tunay na nangyari noong gabing namatay ang dalaga. Nagdesisyon si Marliana na magpunta sa bahay ni Linda kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Pagdating ng mga ito, kanilang narinig ang umiiyak at bumubulong na boses ni Linda, na ayon sa kanya ay boses ni Vina. Agad nilang sinimulan ang pag-record ng mga sinasabi ni Linda habang ito ay tila sinasapian. Sa pag-record, inilahad ni Linda ang detalyadong kwento ng mga pangyayari noong gabi ng trahedya, na tila galing mismo kay Vina. Ayon kay Linda, ang magkasintahan ay hindi simpleng biktima ng aksidente. Habang sila ay naglalakbay sakay ng kanilang motorsiklo, sila ay biglang hinabol ng isang grupo ng mga kalalakihan na sakay rin ng motorsiklo. Ang mga ito ay miyembro ng isang kilalang motorcycle gang sa kanilang lugar. Bigla nilang binangga ang motorsiklo ni Vina at Eki, dahilan upang ang mga ito ay bumagsak. Sa pagbagsak, si Eki ay agad na pinagtulungang bugbugin ng grupo habang si Vina naman ay kinuha palayo. Ang detalyadong salaysay ni Linda ay nagbigay liwanag sa malagim na sinapit ng magkasintahan. Si Vina, ayon sa espiritu, ay dinala sa isang liblib na lugar kung saan siya ay walang awa na inatake. Ang kanyang mga kamay at paa ay dinurog gamit ang isang malaking bato, at siya ay halinhinang ginahasa ng mga miyembro ng gang. Ang kanyang ulo ay paulit-ulit na pinukpok sa aspaltong kalsada, dahilan upang siya ay mawalan ng malay.
Samantala, si Eki ay walang awang binugbog at sinaktan ng mga kalalakihan hanggang sa ito ay mawalan ng buhay. Habang nasa trance state, ibinunyag ni Linda na isa sa mga pangunahing sospek ay si Peggy Setiawan, na kilala rin ni Vina. Si Peggy ay may matinding pagtingin kay Vina ngunit hindi siya sinuklian ng damdamin nito. Dahil dito, si Peggy ay nagkimkim ng galit sa dalaga at nagplano para gumanti. Ayon sa espiritu, kasama ni Peggy ang dalawa pang lalaki, sina Andy at Danny, na tumulong sa pag-atake kina Vina at Eki. Dahil sa detalyadong impormasyong ito, muling binuksan ng pulisya ang investigasyon sa kaso ni Vina at Eki. Ang recording na ginawa ni Marliana ay naging mahalagang ebidensya na nag-udyok sa mga otoridad na magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Ang mga pulis ay nagsimula sa pagkuha ng pahayag mula sa mga taong malapit kina Vina at Eki, pati na rin ang pagsusuri sa mga kilalang miyembro ng motorcycle gang na binanggit sa recording. Bagaman ang mga impormasyon ay nagmula sa isang paranormal na karanasan. Ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa pamilya ni Vina na makakamit nila ang hustisya. Ang mga pulis ay nagsagawa ng serye ng operasyon upang hanapin at arestuhin ang mga sospek. Ang pagsisikap na ito ay nagdala ng bagong sigla sa komunidad, na umaasa na ang katotohanan ay lalabas, at ang mga may sala ay mapapanagot sa kanilang ginawa. Matapos ang pagbubunyag ni Linda ng di umano'y detalye ng krimen sa pamamagitan ng espiritu ni Vina, ang pulisya ay napilitang muling buksan at masusing imbestigahan ang kaso. Agad nilang napansin ang mga inconsistency o hindi pagtutugma sa unang ulat ng aksidente. Sa halip na isang simpleng aksidente sa kalsada, natuklasan nila ang ebidensya na nagpapakita ng malupit at sistematikong pag-atake kina Vina at Eki. Sinuri ng mga investigador ang lugar kung saan di umano'y nangyari ang aksidente. At nakita nila na walang tanda ng anumang malaking banggaan. Ang motorsiklo na sinasakyan ni Vina at Eki ay halos walang pinsala, hindi ito sumasalamin sa malubhang kalagayan ng kanilang mga katawan. Pinagtuunan din nila ng pansin ang mga personal na gamit ng dalawa na hindi man lang nasira, na lalong nagpatibay sa hinala na ang insidente ay hindi aksidente. Sa tulong ng mga pahayag mula sa mga saksi at pagsusuri sa mga ebidensya, natunto ng pulisya ang mga posibleng sospek. Ang mga ito ay bahagi ng isang kilalang gang sa kanilang lugar. Sa pag-aresto at interogasyon sa 8 kabataan, nagbigay sila ng mga detalye na nagpatunay na may krimen na naganap. Inamin nila ang kanilang paglahok sa pag-atake, na nagbigay ng mas malinaw na larawan ng malagim na gabi ng pagpatay. Ayon sa salaysay ng mga sospek, noong gabing yon, sila ay nakainom at naghahanap ng gulo. Nang makita nila sina Vina at Eki, sinundan nila ang mga ito at walang habas na sinaktan. Matapos ang brutal na pag-atake, binalak nilang itago ang kanilang krimen sa pamamagitan ng pag-stage ng aksidente. Ibinalik nila ang mga walang buhay na katawan ng magkasintahan sa lugar kung saan iniwan ang motor, para doon ipakita na isang aksidente ang naganap. Ang kanilang mga pag-amin at ang nakalap na ebidensya ang nagsilbing matibay na pundasyon upang muling buksan at ituloy ang kaso. Sa pag-usad ng investigasyon, ang kaso ay na-reclassify mula sa isang simpleng aksidente patungo sa premeditated murder at sexual assault. 7 sospek ang nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa kanilang pagkakasala. Ang mga ito ay sina Jaya Supriyanto, Heke Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadani, Sudirman, at Rivaldi Adityawarda na napawang ang mga edad ay mula 20 hanggang 27 taong gulang. Samantala, isang menor de edad na nagngangalang sa Katatal, na nakilahok din sa krimen, ay nahatulan ng 8 taong pagkakakulong. Ang malupit na detalye ng kanilang pag-atake ay nagdulot ng matinding galit at pagkadismaya mula sa publiko. Bagamat naaresto ang 8 sospek, 3 iba pa ang nanatiling nakawala. Patuloy na hinanap ng mga otoridad sina Peggy, Andy, at Danny, na di umano'y kasama sa pag-atake. Ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng mga espekulasyon at mga teorya mula sa publiko, na lalo pang nagpapaigting ng interes sa kaso. May 2024, dahil sa pelikulang Vina Before 7 Days, muling sumiklab ang interes ng publiko sa kaso. Ang media ay muling nag-focus sa mga pangyayari at ang mga tanong tungkol sa paranormal na aspeto ng kaso ay muling lumutang.
Ang mga pag-aangkin na si Vina ay nagsalita mula sa kabilang buhay upang tukuyin ang kanyang mga salarin ay naging sentro ng mga usapan. Bagamat may mga naniniwala sa paranormal na bahagi ng kaso, marami ang nagdududa at itinuturing itong hadlang sa makatwirang investigasyon. Ang muling pagbukas ng kaso at ang mga bagong ebidensya ay nagdulot ng pag-asa para sa hustisya, ngunit ang kontrobersya ay nagpatuloy sa usapin kung paano dapat iugnay ng mga investigador ang mga pahayag na may kinalaman sa paranormal. July 24, 2024, nagkaroon ng bagong pag-usad sa kaso ng pagkamatay ng dalawa. Isang distrito ng hukuman sa Siriban, West Java, ang nagsimula ng pagdinig upang suriin ang pagkakakulong ni Saka Tatal, ang menor de edad na nahatulan ng 8 taong pagkakabilanggo. Si Saka, na kamakailan lamang ay pinalaya mula sa bilangguan matapos magsilbi ng kalahati ng kanyang 8 taong sentensya, ay humihiling ng judicial review. Ipinagtatanggol niya na ang kanyang pagkakahatol ay nakabatay sa maling testimonya at peking ebidensya. Sa mga pambungad na pahayag, hiniling ng kanyang mga abogado sa estado na ibalik at i-rehabilitate ang reputasyon, mga karapatan, at personal na integridad ni Saka sa pamamagitan ng pag-akwit sa kanya sa lahat ng mga paratang at pagbawi ng hatol sa pagpatay. Si Saka ay isa sa 8 nahatulan sa kaso ng pagpatay, kung saan ang natitirang 7 ay nagsisilbi ng habambuhay na pagkakakulong. Kagaya ni Saka, ni-retract ng 7 iba pa ang kanilang mga naunang pag-amin. Inilahad ng mga ito na sila ay pinilit ng mga pulis na umamin. Ang mga sospek ay nagbigay ng mga pahayag na sila raw ay pinagbantaan at sinaktan, upang tanggapin ang mga krimen na hindi naman nila ginawa. Ipinakita rin ng depensa ang mga larawan ng autopsy na nagpapakita na ang mga sugat na maaaring nagdulot sa pagkamatay ng magkasintahan, ay lubos na iba sa mga inilarawan sa pahayag ng mga taga-usig noong paglilitis noong 2016. Ipinakita rin ng mga abogado ang mga clip ng media, kung saan kinilala ni National Police Chief Listu Sigit Prabowo ang kakulangan ng scientific crime investigation sa paghawak ng kaso ng pagpatay. Nakuha ng mga nahatulan ang karagdagang momentum ng isang pangunahing saksi ang umamin sa perjury, na nagsasabing siya ay inutusan na gumawa ng maling pahayag ng pulis na si Rodiana, ang ama ng kasintahan ni Vina. Ipinagtatanggol ng mga abogado ng depensa na maaaring namatay si Vina at ang kanyang kasintahan sa isang aksidente sa motorsiklo, ayon sa mungkahi ng preliminary investigation ng traffic police. Si Rodiana, isang mababang ranggong opisyal na nakatalaga sa narcotics unit ng pulisya ng Siriban. Sa panahon ng pagkamatay ng kanyang anak, ay ngayon nasa ilalim ng pampublikong pagsusuri dahil sa paglabag sa kanyang otoridad sa paglahok sa investigasyon ng pagpatay, na maaaring nagdulot ng bias. Ang mga kamakailang pahayag ng saksi ay nagbigay daan sa opinyon ng publiko na maaaring pinilit ng isang pulis, na may galit sa pagkamatay ng kanyang anak, ang 8 walang sala na tao na magsilbi ng mahabang pagkakakulong. Dahil sa mga bagong alegasyon ng mga sospek, ang pulisya ay naharap sa matinding kritisismo mula sa publiko at media. Maraming tao ang nagtanong kung ang mga pulis ay gumawa ng tamang hakbang sa kanilang investigasyon. Ang mga abogado ng mga sospek ay nagsampa ng mga kaso laban sa mga pulis, na nagsasabing ang kanilang mga kliyente ay biktima ng mali at hindi makatarungang proseso. Samantala, ang iba pang 3 sospek ay nananatiling nakatakas hanggang sa ngayon. Nagtataka ang publiko kung bakit may 3 sospek pa rin ang hindi nahuhuli. Ibinunyag naman ng Directorate of General Criminal Research ng Johor Police ang mga hadlang sa pagsubok na mahuli ang 3 tumakas. Sinabi ni Director de Johor Combes Paul Sorawan na ang pagkaantala sa pag-disclose ng 3 sospek ay dahil sa hindi pakikipagtulungan ng 8 naunang sospek sa investigasyon. Sinabi ni Sorawan na binaligtad ng 8 ang impormasyon tungkol kina Andy, Danny at Peggy sa panahon ng pagsusuri sa Johor Police at sa paglilitis. Patuloy pa rin ang investigasyon kung bakit nila binaligtad ang pahayag sa 3 iba pang sospek. Binanggit ni Sorawan na ang 8 sospek ay tinanong para sa impormasyon sa himpilan ng pulisya ng Siriban noong 2016, ngunit nagbigay lamang sila ng kanilang mga pangalan. Hindi nila nilinaw ang buong pangalan ng 3 sospek na hindi pa nahuhuli. Ang 3 sospek ay huling nakitang naninirahan sa Barangay Banjarwangan, Mundo District, Siriban Regency.
Sa kasalukuyan, ang kaso ni Vina at Eki ay nananatiling hindi nalulutas. Ang mga pagsisikap ng pulisya na makahanap ng matibay na ebidensya at mapanagot ang mga tunay na may sala ay nagpapatuloy. Sa kabila ng mga bagong testimonya at mga ebidensyang lumitaw, wala pa ring tiyak na konklusyon ang kaso. Ang mga hindi tiyak na pahayag at ang pag-retract ng mga sospek sa kanilang mga naunang pag-amin ay nagpalabo sa katotohanan. Si Peggy, na itinuturing na pangunahing sospek, ay patuloy na nagdedepensa na wala siyang kinalaman sa krimen. Bagaman marami pa rin ang naniniwala na siya ay may kaugnayan sa insidente, ang kakulangan ng matibay na ebidensya laban sa kanya ay nagiging hadlang sa kanyang paghatol. Ang kanyang kapalaran ay nananatiling hindi tiyak, at ang kanyang pangalan ay patuloy na bumabalik sa bawat bagong development sa kaso. Ang kasong ito ay naging sentro ng maraming debate at diskusyon. Maraming tao ang nagtatanong tungkol sa tamang pangangasiwa ng pulisya, ang kredibilidad ng mga saksi, at ang papel ng mga paranormal na kaganapan sa investigasyon. Ang iba't ibang pananaw at opinyon ay nagbigay ng masalimuot na larawan ng sitwasyon, na nagiging hadlang sa pagkamit ng hustisya. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, si Vina at Eki ay patuloy na naaalala ng may pagmamahal ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Ang kanilang alaala ay nagsisilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan at hustisya. Ang kanilang mga pamilya ay hindi sumusuko sa laban, umaasa na balang araw ay mabibigyan ng katarungan ang kanilang mga mahal sa buhay.